nangyari, ano? Ano po ba ang sinabi nila sa inyo? Kailan dadating sa Pilipinas? Kasi may kinuha ng January, may kinuha ng February, may kinuha ng March. I am assuming that the earliest na pwedeng i-ship yun would have been April. Tama? May sinabi ba sa inyo, Ma'am Evelyn, na kailan matatanggap? Actually po, naka-update po kami. Binigay po yung update doon na actually yung ang bakit ng nasa Singapore na ganyan, nasa ganito na. Tapos April ata dumating after 90 days, actually dumarating na po yan. After 1 week, di-deliver na po yan. Sino po nag-update sa inyo, Ma'am Evelyn? Yung pong company dito. Yung company yan? Hindi ko po alam ang forwarder sa Pilipinas lately. Sino ang company dyan? Anong pangalan ng company dyan? 5 continent. Nagpapalipat-lipat ba sila ng local consolidator? Opo. Kasi po, yung box ko, ma'am, yung pong telephone number, napalitan na po. Pero meron po akong address doon. Makakarating ako po ba sa bahay yun, ma'am? Attorney Fermin. Ayun po, no? We'll check the manifest. Kung may kasamang manifest po yung containers na itong dalawa, kung wala po, kung ano po yung actual na boxes, i-gather po natin yan into a list, or reduce natin into a list, i-inform po natin yung mga claimant at saka sender. At saka para sa ating mga nagrereklamo sa complainants natin, ito update lang ni Odette, na forward na po natin kay Attorney Michael Fermin yung actual names ninyo, the sender, and then yung mga recipients as indicated with the updated contact number. Yung address naman hindi magbabago yun eh. Pero yung number I am assuming magbabago kung nagpalit ng mga cellphone. Na kay Attorney Fermin na. Attorney, maraming salamat po sa pakikipag-ugnayan ninyo sa Wanted sa radyo. Sir Raptor po, maraming salamat po, sir, sa ginawa niyo po sa amin. Napapahiyak po na ako, sir. Patutuko lang. Sobra po, sakit ng loob ko, sir. Maraming salamat po, ma'am. Sir Raptor po. Lahat po ng nasa Pilipinas, maraming salamat. Kay Kuya Boy Sardinas po. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Nagpapanatag na ang loob ng ating mga complainants. God bless po, ma'am. God bless po, ma'am. Nagpapasalamat ako kay Idol Rapi Tulfo. So, yan po kasi sila, mga nakakapanood po kasi sila sa akin, isang charity vlogger po, small lang. Dito po ako nag-ano kay Idol, kaya napapanood nila. Sabi niya, baka pwede mo na ilapit kay Idol. Oh, ito na. Yan na. Okay na. Para siya rin Kanin ba? Alright. Thank you. Ayaw ka siya man. Saan ganun ka? Nakasang ka na, Pedro? ay makakapag-aral na nga siyang muli. Ayon sa nanay ni Ashley na si Dolly, maganda ang plano ng panganganak at sinuportahan nila ito. Subalit may isang tao siyang naisip na hindi gustong umalis si Ashley. Sinabi ni Dolly na sa tingin niya ay pinagtalunan ng kanyang anak
babae, naging ang sunog sa apartment na ang nangyari sa kanilang bahay. Ayon sa report ng mga pulis, walang labing natagpuan sa loob ng bahay. Nakafocus din ang mga pulis sa nangyaring sunog, pero hindi sila nag-aalala sa pagkawala ni Maggie. Bukod doon, ayaw din daw maglabas ng mga pulis ng ibang impormasyon. Hindi maintindihan ng pamilya ni Maggie at ng iba pa kung bakit tila masyadong malihim ang mga pulis sa kanilang investigasyon. Kaya't nagtaka din ang pamilya ni Maggie dahil wala sa bahay nila ang dalaga. Kaya nang gabing iyon ay nag-post na ang kanyang kapatid sa social media na nawawala nga ang dalaga. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin umuwi si Maggie. Ilang beses nang pinuntahan ng pamilya ni Maggie ang